Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. It's always a pleasure, laging nakakagalak ng puso, dalawin ang dati mong pamilya, laging nakakagalak ng puso na makita ang mga dating pamilyar na mga mukha, no? At mga pamilyar na lugar, and then of course itong simbahan na for many years ay ating bahay dalanginan, ano? Kaya nagpapasalamat ako sa pagkakataon na makapagdiwang ng isa sa ating Novena Masses bilang paghahanda ng ating kapistahan, ano? Darating na kapistahan natin ay pang-ilan na ba? 24th na, no? 24th, no? So ibig sabihin, isang taon na lang ay silver anniversary na ng ating parokya, no? Malapit ng ating silver anniversary, it will be a milestone at talaga namang dapat natin itong ipagpasalamat sa Diyos na yung ating pamilya, yung ating parokya ay patuloy na lumalaki at lumalago sa pamamatnubay ng ating mahal na ina. Yung ating unang pagbasa ngayon mula sa Gawa ng mga Apostol ay may magandang paalala sa atin. Dahil dito sa ating unang pagbasa ay maririnig natin kung paanong yung unang simbahan ay inilalarawan bilang isang pamilya. No? At gano'n naman ang bawat simbahan. Ang bawat simbahan, bawat parokya ay hindi lamang lugar na kung saan doon tayo nagpupunta para manalangin. Hindi. Ang bawat parokya, bawat simbahan, isang lugar na kung saan tayo ay nagtitipon-tipon bilang isang pamilya ng sumasampalataya. At kaya naman napakaganda dahil yung ating pamilya ay laging merong ina. Meron ba namang pamilyang kumpleto kung wala ang ina? No, kaya yung Catholic Church napakaganda because our Catholic faith, we have Mary as our mother. Inihabilin ng ating Panginoon doon sa paanan ng krus na si Maria ang magiging ina ng ating pamilya na tinatawag nating simbahan. Ano yung katangian nung unang Christian community na mababanaga natin sa ating unang pagbasa ngayon? What are the characteristics of the first Christian community? Meron tayong tatlong pwedeng isalarawan. Unang-una, yung unang simbahan noon, walang nag-iisa. Walang nag-iisa. Nakita natin yan sa ating unang pagbasa. Bakit walang nag-iisa? Dahil si Pablo, bagamat si Pablo ang nagtayo ng iba't ibang mga simbahan, si Pablo ay laging may katulong. Si Pablo ay laging may katuwang. At sino yung narinig nating pangunahing tauhan na naging katuwang ni Pablo sa ating unang pagbasa? Isang babae na ang pangalan ay Lydia. No? Hindi siya madre, hindi siya relihiyosa, hindi siya opisyal, hindi. Siya ay simpleng mamamayan, no? Doon sa bayang iyon. Pero si Lydia, ang sabi dito, ginugol niya yung kanyang sariling kabuhayan at yung kanyang sariling kabuhayan ay itinutulong niya para manatiling buo at nakatayo ang simbahang sinisimulan ni Pablo. No? So dahil merong si Lydia, yung kanyang kabuhayan, pati yung mga taong nangangailangan, natutugunan ang kanilang karukhaan. Kasi si Lydia, businesswoman, meron siyang maliit na business para bang nag-aano siya ng mga iba't ibang uri ng cloth o mga tela. Naghahabi siguro siya ng mga tela, no? At yung kanyang kinikita sa kanyang maliit na business, itinutulong niya para doon sa komunidad. At kaya naman yung unang Kristiyanong komunidad, no? The first Christian community, masasabi natin, walang nag-iisa. Dahil ang lahat ay tumutulong para lahat ay matulungan. Si Pablo lalong-lalo na, bagamat siya ay nagkakaroon ng iba't ibang missionary journey, meron siya mga taong naaasahan na laging sumasalalay sa kanya. Walang nag-iisa. Pangalawa, yung unang Kristiyanong komunidad,
walang nang-iisa. No? So hindi lang walang nag-iisa, wala rin nang-iisa. Ano bang ibig sabihin ng walang nang-iisa? Walang nanglalamang, walang nangunguna, walang nanggugulang. Narinig natin yan sa ating unang pagbasa. No, nakita natin dito na bukod doon sa mga katulad ni Lydia na taga Thyatira at mga lalaki lang telang purpura, meron pang ibang mga katauhan, no, na patuloy na tumutulong kay Pablo. At si Pablo, paanong isinalarawan yung kanyang sarili? Isinalarawan ni Pablo yung kanyang sarili bilang ama. No? Hindi niya sinabi na ako ay opisyal. Hindi niya sinabi na I am a leader. Ang sabi niya, ako ay isang ama na nagmamahal sa kanyang mga anak. Kaya makikita natin, the first Christian community, walang nang-iisa, walang nanggugulang. In fact, pag binasa niyo pa itong Acts of the Apostles, tayo ay nasa chapter 16, no? Kapag binasa mo pa until chapter 19, makikita niyo yung paalala ni Pablo. Sinasabi niya, kapag kayo ay nagsama-sama sa pagdiriwang ng banal na misa, hintayin ninyo ang bawat isa. Minsan kasi, kapag sila ay nagtitipon-tipon para magdiwang ng banal na misa, may mga nauubusan ng pagkain. No, alam niyo kasi talagang tinapay ang kanilang ginagamit na pagkain, no? At nauubusan ng iba. Kaya ang bilin ni Pablo, sabi niya, maghintayan kayo. Kailangan walang nangunguna. Kailangan hihintayin ang lahat ay nandoon na bago magsimula ang pagdiriwang ng banal na misa. Now, of course, yung misang ipinagdiriwang nila ay hindi naman katulad ng misang ipinagdiriwang natin ngayon. Yung kanilang misa noon ay simpleng pakikinig sa salita ng Diyos, no? Na yung Old Testament, and then pagkatapos noon, magdarasal sila, and then hahatiin nila ang tinapay at magbabahaginan sila ng tinapay at sama-samang kakain. Pero ang sabi ni Pablo, minsan nangyayari, may mga nahuhuli at nauubusan. Kaya ang sabi ni Pablo, huwag mangyayari yan sa Christian community. Dapat walang nag-iisa, at pangalawa, walang nang-iisa. And then huling-huli, in the first Christian community, walang hindi nakikiisa. Walang hindi nakikiisa. Bakit? Kasi ang bawat isa involved. Ang bawat isa nakikisangkot. Walang nanonood lamang. Walang nandun lamang sa tabi. Ang lahat merong i-contribute para ang komunidad ay mabuo. At alam nyo, sino ang namamahala, sino ang nagsisiguro na ang unang Christian community ay walang nag-iisa, nang-iisa, at walang hindi nakikiisa? Sino ang namamahala? Sino ang namumuno? Ang ating mahal na ina. Huwag nating kalimutan, during the time of Pentecost na ipagdiriwang natin, I think, 3 Sundays from now or 2 Sundays from now, si Maria ay nanatiling kasama ng first community. Nung sinabi ni Jesus sa paanan ng krus, narito ang iyong anak at narito ang inyong ina, tinutuon ni Maria yung habiling iyon ni Jesus. Sinamahan niya ang first Christian community at habang lumalaki ang first Christian community, nandoon si Maria, ina, na naniniguro at nagsisiguro na doon sa pamilyang tinatawag nating First Christian Community, walang nag-iisa, walang nang-iisa, at walang hindi makikiisa. Mga kapatid, sa panalangin ng ating mahal na ina, sa lamin ng katwiran, ipanalangin natin na yung ating komunidad, ang ating parokya, Mary Mirror of Justice, ay maging salamin at maging larawan din ng unang Kristiyanong komunidad. Sa pamamagitan din ng inspirasyon ng ating mahal na ina, let us make sure that in our parish, walang nag-iisa. Ipatuloy natin yung ating social service ministries, no?
Naalala ko noon, yung ating social service, bahagi yan ng ministry ng ating parokya. Yung pagdiriwang natin ng kapistahan, hindi lamang basta tayo ay nagsasaya. Yung pagdiriwang natin ng kapistahan, meron tayo mga days of charity na ginagawa. We want to make sure na yung mga kapatid nating nahihirapan, nangangailangan, maramdaman nila na meron silang mga kapatid dito sa ating parokya at nagpapaalalang kayo ay bahagi ng aming pagmamahal. So siguraduhin natin na in our parish, walang mag-iisa, walang nang-iisa, at higit sa lahat, walang hindi nakikiisa. Maria, salamin ng katwiran, ipanalangin mo kami. Amen.